Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa kalinisan. Pero sa aking tanong muna ay kung tayo ay nagkakaroon ng mga problema o mga kinakailangan na mga sagot, kaya tayo humihingi ng tulong o kaya tayo nagpapa-advise kung tayo ay may problema o nakakaranas ng mga problema. Ang ibang tao ay sinasagot ay sa mga magulang, sa kaibigan, sa Webster or sa Google, sila kumukuha ng matalinong payo para maharap ang kanilang problema. Totoo naman, dahil ang Google ay mapagkakatiwalaan pagdating sa mga pagkuha ng mga impormasyon, pati na rin ang Webster dahil sa teknolohiya. Pero hindi tayo makakasigurado na ang Google or Webster ay laging tama ang binibigay na payo patungkol sa mga sagot na kinakailangan natin. At ang sinasabi naman ng iba na sila ay humihingi ng tulong sa kanilang magulang ay tamang ginagawa naman. Subalit ang mga magulang natin or ang mga kaibigan natin ay mga tao lang din na gaya natin na hindi perpekto at nagkakamali. Kaya't kayo tayo makakahingi ng tumpak at perpektong payo kung ang mga tao ay mga hindi naman perpekto. Kaya napili kong pagkuhaan ng payo ay ang salita ng Diyos o ang Biblia. Ang Biblia. Dahil yung Biblia ay ang salita ng Diyos na tunay at tumpak dahil nanggaling ito sa perpektong may lalang. Kaya inaanyayahan ko kayo na buklatin kung meron kayong Biblia sa Juan 17:17 or Juan 17:17. Ganito ang sinasabi kung nariyan na kayo. Ganito ang sabi. Pamanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ang sinabi sa teksto na katotohanan ang salita ng Diyos. Kaya makakapagtiwala tayo na totoo ito at tumpak. Pero sa isa pang tanong, sino nga ba ang Diyos? Marami nagsasabi na mga pangalan. Pero ito ang isang teksto sa Biblia, isa pang teksto na maaari natin basahin kung meron kayong Biblia. Dito sa Awit 83:18. Pinapakisuyo ko sana kayong basahin kung meron kayong mga CP ng Biblia sa inyo. Sa Awit 83:18. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Malaman nawa ng mga tao na ikaw ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Na sinabi sa teksto ay ang patungkol sa Diyos na Jehovah na ang pangalan niya. Kaya yun ang pangalan ng Diyos na nagsulat ng Biblia. Kaya tumungo na tayo sa ating pag-uusapan ngayong araw na patungkol sa kalinisan. Kayo ba kapag tinanong kayo na malinis ba kayo, ano ang una nyo naiisip? Malamang ang naiisip ng isa patungkol sa kalinisan ay ang pagligo or ang paglaba, paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng paa, paghuhugas ng buong katawan, at kung ano-ano pa na gaya ng buhok, tenga, at ayun, mga nabanggit. Pero ano nga ba talaga ang kalinisan at paano natin ito tataglayin? Narito ang mga ilang halimbawa. Kung sa isang araw ba ay hindi ba't naliligo naman tayo? 'Di ba? Pero ipagpalagay natin na hindi tayo naligo sa isang araw. Ano kayang magiging resulta? Malamang na hindi magiging kaaya-ayang amoy natin dahil nga ay hindi tayo naligo. And sa ating pananamit naman, paano naman kung hindi tayo naglalaban ng damit natin? Gaya ng mga marurumi natin damit na pinagpawisan or nadumihan na, sinusuot pa rin natin. Magiging malinis kaya tayo sa physical? Malamang na hindi. Kaya dati rin sa mga unang mga tao noon ay inuutosan ng Diyos na maging malinis sa physical ang mga tao noon. Sa panahon natin ngayon na laganap ang pandemic, maraming mga tao ang naglilinis gaya ng pag-sanitize, paglalagay ng alcohol
Kasi kung di tayo maglilinis ng katawan, maaari tayong kapitan ng COVID sa panahon natin ngayon kasi laganap nga, di ba? Ay ang paglilinis rin ay napakahalaga kasi kung di tayo maglilinis, papasukan tayo ng mga germs o mga mikrobyo sa ating katawan na magdulot ng ating sakit at lumala at pwede pa nga natin ikamatay kung hindi tayo maglilinis sa ating katawan. Kaya inaanyayahan ko ulit kayo na kung meron kayong siping ng Biblia na buksan ang Levitico 15:11. Levitico 15:11. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Kung ang lalaking may sakit ay hindi maghugas ng kamay at mahawakan niya ang iba, ang taong iyon ay dapat maglaba ng damit at maligo at maging marumi siya hanggang gabi. Nakita nyo ba ang sinabi ng teksto na kung ang isang tao ay may sakit at makahawak siya, dapat yung hinawakan niya ay dapat na maligo kaagad. Di ba sa gaya natin sa ngayon, if pupunta tayo ng hospital, like sa panahon natin ngayon, di ba, napakaraming COVID sa bawat ospital. Kasi nga, laganap ang pandemya. Dapat na kapag galing rin tayo sa mga labas, like bumili tayo ng mga pagkain, gamot, o mas lalo na kung may mga nakasalamuha tayong tao na lumabas tayo sa mga pamilihan o sa hospital pa nga, di ba? Kung meron tayong may sakit na kamag-anak. Kung nakasalamuha tayo o nagkaroon tayo ng physical contact sa ibang tao, dapat tayo maligo kaagad na pag-uwi natin. Huwag na tayong umikot-ikot pa sa bahay kung galing tayo sa labas. Dapat na agad tayong maligo dahil nasa panahon natin ngayon. Dahil baka kumapit ang germs o COVID sa ating bahay at mahawa pa natin ang ating mga mahal sa buhay. At diba ayaw naman nating mangyari yun. Kaya yung sinabi sa Biblia na napakahalaga talaga sa Diyos ng kalinisan kasi ito ay talaga napakakailangan upang hindi magkasakit ang mga tao o mga lingkod niya. Dumako naman tayo sa pinapatupad na health protocol ngayon. Diba sinasabi ng gobyerno na dapat maghugas ng kamay, mag-sanitize, at sundin ang mga health protocol, social distancing, at kung ano-ano pa. Ay na isa sa mga paraan para makaiwas sa COVID at sa magiging malinis. Ito yung pinakauna, di ba? Yung paghuhugas ng kamay at paa. If ever na hindi tayo makapaghugas ng kamay, tapos kumakain tayo, ano kayang maaaring mangyari sa atin? Tiyak na maaari tayong magkasakit at lumalala pa nga yung ating sakit kasi nga hindi nga tayo nakapaghugas ng kamay. Kaya yung paghuhugas ng kamay ay napaka-importante. Kung meron rin kayong Biblia, pinapahintulutan ko sana kayo na buklatin ang Exodo 30, 20 at 21. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Doon, maghugas ng kamay at paa. Kapag pumasok sila sa tolda ng pagpupulong o kapag lumapit sila sa altar para maglingkod at maghain ng handog na pinaparaan sa apoy para kay Jehova, maghugas sila ng tubig para hindi sila mamatay. Dapat silang maghugas ng kanilang mga kamay at paa para hindi sila mamatay at manatili silang tuntuning ito. Kailangan nilang sundin ang lahat ng henerasyon nila. Siya sa lahat ng henerasyon nila, siya at ang mga supling niya. Nakita nyo ba ang sinabi ng teksto na dapat maghugas ng kamay ang mga tao noon? At kahit rin tayo sa ngayon upang makaiwas tayo sa mga malalang sakit gaya ng lumalaganap na sa panahon natin sa ngayon. Ngayon, natapos na tayo sa unang utos na maging malinis sa pisikal. Paano naman ang kalinisan sa loob ng laman? Kung kanina sa pisikal tayo ang pinag-usapan, ngayon naman ay sa kalinisan sa kalusugan. Sa mga kabayanan ay meron ako nakikita ng mga tao
na maganda ang kanilang suot, subalit sa kanilang mga ginagawa ay hindi. Isang halimbawa na ang magagandang suot na malinis naman sila tignan, subalit yung ginagawa nila ay hindi. Halimbawa na sila ay naninigarilyo. Wala naman sinabi sa Biblia na bawal manigarilyo, subalit sinabi na linisin ang ating laman mula sa espiritu. At kung meron kayong Biblia, pinapakasuyuan ko kayo na basahin ang nasabing teksto sa unang Korinto, sa ikalawang Korinto 7:1. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Dahil sa mga pangakong ito sa atin, mga minamahal, linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu para maabot natin ang lubos na kabanalan ng may takot sa Diyos. Yung sinasabi na kalinisan sa laman, di sa bandang gitna ng teksto na linisin ang bawat karumihan ng laman at espiritu. Ang sigarilyo ay may tinataglay na nicotine na yun ang nagpapakarumi sa ating laman. Kaya kung tayo man ay naninigarilyo, ay hindi natin magagawang linisin ang ating sarili mula sa karumihan ng laman. Dahil ang sigarilyo ay marumi at nakapagpaparumi ito ng ating laman at nagdudulot pa nga ng sakit dahil nga sa taglay nitong karumihan. At ang labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot rin ng malalang sakit. Pero hindi naman masama na uminom ng alak kung ito ay kakaunti lang. Pero kung yung labis-labis ay ito ang nakakasama. Hindi lang sa sigarilyo at alak, kundi sa masamang droga na nakakasama sa ating kalusugan at nakapagpaparumi. At sa halimbawa sa ating mga junk foods na kinakain, nakapagpaparumi ng katawan, magdudulot ng sakit. At yung mga labis-labis na pagkain ng mga bawal, kung ikaw ay may sakit, tulad ng diabetes, 'di ba? Nakapagpaparumi kung magkakasakit. Ayon ng Diyos na nagkakasakit tayo. Like yung kung kakain tayo ng mga bawal ay nakapagpaparumi ng iyon ng katawan natin. Kaya yung mga halimbawa like na sigarilyo, alak, labis na pag-inom ng alak, mga junk foods at iba pang mga bawal na pagkain. Lalo na ang sigarilyo talagang nakapagpaparumi ng katawan at nagdudulot ng sakit para sa atin. At ang ikatlo namang tatalakayin natin ay ang kalinisan sa ating pananamit. Kung tayo ba ay aalis, ano ba ang suot natin? Kumustahin natin ang ating suot? Ito ba ay malinis? Ito ba ay hindi ba nakakaagaw pansin sa iba? At nagpapakita ng kahinhinan at katinoan ng pag-iisip? Lalo na sa sinasabi sa Biblia, na ang pananamit ay napakahalaga dahil ito ang lumalarawan sa pagkatao ng isang tao kung ano ba siya. Inaanyayahan ko ulit kayo na basahin ang inyong Biblia sa unang Timoteo 2:9. Unang Timoteo 2:9. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Gayon din, dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng pag-aayos, pananamit na nagpapakita ng kahinhinan at matinong pag-iisip. At hindi sa pamamagitan ng pagtitiritas ng buhok at pagsusuot ng ginto o perlas o napakamahal na mga damit, kundi sa gawing angkop sa babaeng may debosyon ng Diyos. Ibig sabihin sa pamamagitan ng mabuting gawa. Napansin nyo ba ang sinabi sa unang Timoteo 2:9 na yung mga babae o hindi lamang ang mga babae, naangkop rin ito sa mga kalalakihan na dapat may kahinhinan at matinong pag-iisip ang dapat na pananamit o pagiging malinis na hindi sa pamamagitan ng pagtitirintas ng buhok, pagsusuot ng mga
mamahaling alahas o mga mamahaling damit, kundi na sapat na ang presentable at malinis na damit na nakaayon sa mabuting gawa. Kung sa magitan ng malinis at nakaayon na damit, hindi na natin kailangan magsuot ng mamahalin kung di naman natin afford, di ba? Okay na kung papasok tayo sa mga trabaho or mga eskwela o kung saan mga mahalagang pupuntahan na ang ating pananamit ay malinis at kagalang-galang. Kaya ayon ang payo ng Biblia tungkol sa pananamit. Tumako naman tayo sa ikalawa pang payo sa 1 Pedro 3 at 4. Inaanyayahan ko kayo ulit na basahin ang nasabing teksto. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas na ang pagtitirintas ng buhok at pagsusuot ng mga gintong palamuti o mga kagandang damit, kundi sa panloob na pagkatao. Ang tahimik at mahinaong espiritu na palamuting hindi nasisira napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sa nasabing teksto na yung dapat tayo pananamit na hindi naman daw kailangan mamahalin o kailangan napakubod ng ganda. Sapat na ang presentable o malinis na damit na nagpapahalaga sa tingin ng iba at sa tingin ng Diyos. Okay na yung hindi naman mamahalin, basta kagalang-galang at hindi bastusin at hindi agaw pansin na nagpapakita ng katinoan at kahinhinan ng pag-iisip. At yung pang-apat naman ay yung patungkol sa kalinisan sa ating pag-iisip. Kung kanina naman ay nabanggit na natin ang una sa pisikal, ikalawa sa kalinisan sa kalusugan, ikatlo naman kalinisan sa pananamit. Ang ikaapat naman ay kalinisan sa pag-iisip o panloob na damdamin, gaya ng spiritual at moral na kalinisan. Ano nga ba ang spiritual at kalinisan na dapat gawin? Unang-una muna ang dalisay na pagsamba. Sino ba ang ating sinasamba? Di ba dapat na ang Diyos na kataas-taasan ang ating sinasamba? Ayun na isang paraan upang maging malinis tayo sa panloob, sa moral, kung isang Diyos lang ang ating sinasamba. At inaanyayahan ko kayo ulit na buklatin ang inyong Biblia dito sa Isaias 52:11. Isaias 52:11. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Lumayo kayo, lumabas kayo riyan. Huwag kayong humipon ng anumang marumi. Lumabas kayo mula sa kaniya. Manatili kayong malinis, kayong mga nagdadala ng kagamitan ni Jehovah. Ang nasabi sa teksto ay huwag na tayong humipo sa kahit anumang marumi. Gaya ng ginagawa ng mga tao ngayon na yung kanilang pagsamba, na mas mahalaga sa kanila na makita o mahalikan pa nga ang mga Diyos nila o mahawakan, dahil ang kanilang mga Diyos ay mga hindi tunay, ay ganun. Kaya nasasaktan ang tunay na Diyos kung sumasamba pa tayo sa ibang Diyos, na sinabi nga sa teksto na huwag na kayong humipo sa anumang marumi, dahil sa ginagawa ng mga tao ngayon sa panahon natin na marumi yung ginagawa nilang pagsamba sa ibang mga Diyos, di ba? Kaya ayun, isang paraan yun na pagiging malinis sa moral ang dalisay na pagsamba, kung Diyos na kataas-taasan ang ating sasambahin at wala na tayong ibang sasambahin na ibang Diyos. Ang ikalawa naman sa pagiging malinis sa panloob ay ang kalinisan sa paggawi. Ang kalinisan naman sa paggawi ay sa pamamagitan ng paggawi ng maganda. Halimbawa, siguro mga
Siguro narinig nyo na ang salitang work is better than speech. Ang paggawa ay mas maganda kung mas magandang gumawa kung puro salita. Kasi 'di ba yung iba, puro salita lang, wala namang gawa. Mas maganda kung gagawin natin yung mabuti bago natin sabihin pa. Kasi ang paggawa ay nagpapakita na gusto mo talaga yung ninanais mong gawin, 'di ba? Na inaanyayahan ko kayo ulit na basahin yung mga Biblia sa Efeso 5:5. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Dahil alam ninyo at naintindihan ninyo ang taong immoral, marumi o sakim ay katumbas ng sumasamba sa idolo at walang mamanahing karian ng Kristo at ng Diyos. Yung mga taong gumagawa raw ng di maganda o yung maling mga paggawi ay katumbas daw ng mga taong sumasamba sa mga imahen or mga rebulto, sa mga idolo, kumbaga, kasi alam naman natin na masama iyon. Kaya yung ibang tao, 'di ba? Minsan sinasabi nila, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka. Pero nakikita naman natin sa mga salita nila, mga ganda nga, no? Gumawa ka ng mabuti. Ito dapat mong gawin para mapabuti ka. Pero sa mga gawa nila, hindi naman nila ginagawa. Kabaliktaran. Kunyari, sinasabi ng iba na mag-aral ka na mabuti, ganto, ganyan. Sila, hindi naman nila ginagawa. O yung iba, naninigarilyo, tapos sabi nila, huwag kang gagaya sa akin, masama to. Ba't mo ginagawa? Dapat hindi ka na nagpapayo kung marumi pala yung ginagawa mo kasi hindi ka tutularan kung marumi, hindi ba? Kaya ayun, kaya yung hindi lang sapat ang salita, kundi dapat ginagawa rin natin ang ating mga sinasabi. Kaya ang ikatlo naman ay ang malinis na kaisipan. Kung kaya na nabanggit natin ang malinis na paggawi o paggawa, kung iniisip naman natin, kunyari kabaliktaran, 'di ba? Kunyari, gumawa nga tayo ng mabuti. Kaya tumulong tayo kunyari. Tapos yung kaisipan naman natin, ay tumulong ako kasi ganito yung mangyayari. Kaya hindi rin maganda, no? Kailangan sa paggawa at kaisipan natin ay talagang malinis rin, hindi ba dapat yung malinis na kaisipan. Kunyari, ginagawa mo ng isang bagay na alam mong malinis. Na halimbawa na hindi ka nga gumawa ka na mabuti pero sa isip mo naman kabaliktaran. Kaya dapat iniisip. Sa isip at sa paggawa ay talagang malinis rin tayo. Kung meron Biblia, inaanyayahan ko kayong buklatin rin ang Efeso 4:8. Yan lang sa may banda dyan sa may Bible nyo kung meron kayo dyan. Kung nariyan kayo, ganitong sinasabi. Dahil sinabi nito nang umakyat siya sa kaitaasan, nagdala siya ng mali. Sa Filipos 4:8 pala. Mali. Filipos 4:8. Paumanhin sa inyo. Filipos 4:8. Bilang panghuli, mga kapatid, anumang bagay na totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal, mabuti at kapuri-puri, patuloy na sa isip ang mga ito. Yun na, nasabi sa teksto na yung mga nabanggit na yung dapat rin na taglayin o isipin ng mga tao ay yung matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal, mabuti at kapuri-puri. Patuloy na isa-isip ang mga ito. Yung kapag halimbawa na tumulong ka nga sa paglilinis, tama naman yung ginawa mo, 'di ba? Pero yung gusto mo pala ay kabaliktaran. Kabaliktaran pala. Ayaw mo pala maglinis, napipilitan ka lang. Pero ayaw din naman ng ganun, 'di ba? Kung napipilitan tapos ginawa mo, hindi rin gusto nung nag-utos kung nakakabuti. Kaya dapat malinis sa pag-iisip at malinis sa paggawi at sa salita. Ayun yung tatlo. Ayun yung kahuli-hulihan natin teksto. Ayun sa Filipos 4:8. Kaya
Sa ikahuli naman ay ang kalinisan sa ating kapaligiran. Kung ang kapaligiran natin ay marumi, ay ano kaya magiging palagay ng mga taong makakakita? Gaya ng ating bahay, kung hindi tayo nagwawalis ay malamang na magiging malikabok o magiging marumi ang ating bahay na magdulot pa nga sa atin ng sakit, hindi ba? Kung magiging malinis tayo sa ating bahay, ay may iwasan natin ang pagkakasakit dahil sa kalinisan at magiging maganda pa nga ang ating bahay o ating bakuran. Kaya kamustahin natin ang ating bahay kung malinis ba iyan o marumi. Kung marumi, ay magwalis-walis tayo sa ating mga bahay. Maglinis ng bintana, magmap, mga CR natin, linisin para maging maayos. Siguro kung pupunta kayo sa mga palengke o mga pamilihan o kung anumang establishmento o mga lugar, siguro makapansin nyo lagi na nakalagay, tapat ko, linis ko. Bawal umihi dito. Bawal magtapon ng basura dito. Pero mga hindi nasusunod ng mga tao. Kasi hindi nila tagla yung mga kalinisan na tinutukoy sa Biblia. Kaya sana maging malinis tayo sa ating kapaligiran. Magwalis sa bahay or sa mga kung nasan man tayo lugar. Kaya ayun ang mga 5 pangunahin. Kaya bilang malapit na pagkatapos na yung kalinisan ay talagang napakahalaga. Sa inyo bang palagay kung ang isang bata ay marumi? Ano kaya magiging tingin ng mga tao sa kanya? Sabihin ng mga tao sa kanya tiyak na ay siguro yung mga magulang nito pinabayaan to. Kasi marumi. Hindi inaasikaso ng mga magulang to. Kaya yung kalinisan ay nagre-reflect din sa ating pagkatao. Kaya yung 5 nating napag-usapan ay ay ang mga dapat natin tandaan upang maging malinis. Kaya ng isang example na bata, kung meron man tayong mga kapatid or mga tao sa bahay na turuan rin natin maging malinis, hindi lang sa pisikal. Ang 5 natin na talakay sa kalinisan sa pisikal, kalinisan sa kalusugan, kalinisan sa pananamit, kalinisan sa moral o yung dalisay na pagsamba, malinis na paggawi, malinis na kaisipan, at yung panghuli, kalinisan sa kapaligiran. Kaya sana naway lagi tayong maging malinis at taglayin natin ang 5 prinsipyo ng Biblia upang maging malinis tayo sa lahat ng bagay. Magandang umaga sa inyong lahat.